nakakapikong ka, boss. Ako, nagtiwala ako sa'yo, boss. O, una pa lang, matino mo akong kausap, Boss, diba? matino rin naman ako. Yung mga sinasabi niyo Kaya nga, boss, tulong ko na kasi. Tulong, boss. Iwan mo na lang. Ang damputan talaga ng piyesta, boss. Before kayo tinawaran, boss. Alam ko naman, 165, Boss, 165. kaya nga, tawaran niya yan. Ganito. Parehas lang naman. Hindi, boss, ganito para matapos tayo. Kung sakali, iwan mo na lang yun. Kasi magkakata. Iniwanan ko pa paano? May papalik yung pera ko. Oo, nabenta. Paano kung hindi mo kailan? Boss, wala naman Wala na problema, wala kang assurance. Wala naman natagal. Kailan bigyan mo ako ng date? Ba't kita bibigyan na? Oo, kasi wala kang assurance nagkagaray eh. Huwag po kayo maligaw, kuya. Ba't naninigaw ka? Putang nakakapikong ka eh. Eh, kuya, pag-usap-usap lang Kaya kung po. ganito ha, nung lumapit ako sa'yo, matinukang Boss, matino rin naman ako usap. Ngayon, iiwan-iwanan mo ako? Boss, bibili lang naman Kuya, ako sa bibili tindahan. kami. May kailangan po kami. Putang dami utusan yung mga bata mo. Kuya, may kailangan May kami. kailangan nga Hindi itong po asawa sila ko. pwede utusan. Gugumanyan po kayo. Ako matawa kung pumunta Boss, tao rin naman ako tumawad. Nasusan ko pa yun. Tumawad ka naman Kasi sa akin sinabi mo dito. sa akin, sensor, puta Pwede, na, pinalinis. pwede mo na iwan dito, Sabi boss mo eh. sa akin, yung brake light switch lang, sira. Ngayon, kahit isang sakong switch ikabit mo doon, hindi Boss, matatanggal yun. boss, alam mo Hanggang hindi nagagawa alam mo yung mo. tinawad mo sa akin, para saan yun? Tinawag. Anong tinawag? Tinawad mo, 220 ang asking ko dyan, boss. 220? Oh, Yun. ang asking ko dyan. Magkano lang ang piyesta? 165 lang dampo. Magkano mo kinuha sa akin? 165, oh. 165, Ikaw naman ang mismo nagsabi ng tamputan. Oh. Kaya nga yun yung pinresyo ko sa'yo. Boss, ganito. Parehas ako sa'yo Boss, eh. mag-i- Ayos ako kausap Ay. sa'yo kasi. Boss. Nagtiwala ako sa'yo. Boss. Na sensor lang. Ikaw nga lang. Hindi nga po pwedeng iiwanan ko. Paano iiwanan ko? Boss, Bigyan mo ako ng assurance kaya lang babalikin yung pera. yung Wigo nga, boss, pinabenta sa akin. Nagantay kung kailan mabenta, pinakuha ko sa Taon mabenta. Boss, kalokohan naman yan dito sa Easy Garage. Gusto mo, pagka... Di naman po kasi agad masasabi kung mabibenta po agad eh. Oo nga po eh. Hindi naman yung gusto mo mangyari, bakit di mo pwede i-refund? Bawasan mo na lang kung gusto mo. Boss, Para matapos tayo. ba't iba nga kasi may-ari ng unit? May mga consignment sa akin dito. Hindi ka pa nakakaintindi. Boss, andyan yung unit Boss, nila. sa inyo na lang lagi yung pabor, boss. Sa akin yung pabor. Boss, nagpapaikot lang Sa akin kami. yung pabor. Ba't naninigaw ka? Ba't ka naninigaw? Eh bakit tayo mo kausapin ng matino? Matino ako lumapit sa'yo kanina, di ba? Kinakausap naman kita ngayon. Kasi nagbabanatan mo ako ng mamamalengke, aalis ka. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Siguro naman po napanood nyo yung nag-viral na video ng Mitsubishi Adventure na bumulwak ang tubig. No? Nabigyan ko rin po ito ng ilang komento, pero dahil nga po sa nakukulili ang tenga ko kapag pinapanood ko yung video na yon, hindi ko na po talaga tinapos yon. Ngayon mga kapatid, talagang yung sasakyan na yon, yung makina na yon, may problema po talaga yon. Ang sabi ko nga lang doon sa nakaraan kong vlog, kasi nga binigla yung acceleration, barado yung yung radiator, sa puro kalawang po talaga, talagang bubulwak po yon. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay bakit ba nagkaroon ng problema yung bumili ng sasakyan na ito kay Boy Bulwak, yun ang tawag po nila. At ano ba yung dapat natin gawin para makaiwas po tayo sa ganitong mga problema? Ano ba yung proseso na ginamit nitong si Boy Bulwak sa kanyang pagninegosyo? Bibigyan lang natin ng konting opinion po yan mga kapatid para naman makatulong po sa inyo sa mga gustong bumili ng mga second-hand cars. Sa dami na po ng mga vlogs na ginawa ko, ilang taon na ang nakararaan at yung ibang vlogs ko nga po ay umabot na ng milyon ang views po tungkol dito sa mga second-hand cars po na ito. Hindi pa rin po natututo yung ibang kababayan natin at bumibili ng sasakyan, ang binibili nila problema. Dito po sa vlog ko po na ito ay malalaman natin para kayo ay makaiwas sa ganitong sitwasyon doon sa confrontation ni Boy Bulwak at doon sa matandang mekaniko. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Kanina po mga kapatid ay may napanood na naman ako na nagrereklamo na naman dito sa buy and seller na to na vlogger din kasi to. No, itong ahente na to. Ahente, vlogger, buy and seller at itong ang pinaka-latest niya ang tawag sa kanya ay Boy Bulwak. So isinosole nung nakabili nung 165,000 na sasakyan yung nabili niya dito kay ahente. Ngayon ayaw naman pumayag ni ahente. At ang gusto niya, i-display na lang ulit niya, ibenta na lang ulit niya yung nabiling sasakyan at para maibalik yung pera. Ngayon, ito ng mga nagsosole ng sasakyan, sabi niya kahit bawasan mo na lang, no, bayaran mo na kami. Ayaw naman pumayag nga ni ahente, ni Boy Bulwak. So ang plano niya, iwan ulit sa kanya yung sasakyan at ipa-pass break doon niya sa mga tropa
at maibebenta daw kagad yun. Ayun naman pala, maibebenta mo pala kagad, ba't hindi mo bigyan ng assurance? Ang gusto naman nung nakabili ay bigyan mo kami ng assurance, kailan mo kami babayaran. Boss, nagninegosyo rin nga ako, alam mo yan. Kaya nga kung magtutulungan tayo, pwede man naman iwan yung unit dito, wala namang problema eh. Iiwanan ko Kung ang pera nga, boss, wala nga may babalik sa yung pera. Ano yung assurance na Hindi, bibigyan ka tayo sa isang linggo hanggang 2 linggo, tepok sa akin yan, boss. Boss, wala ka ba? Boss, kalokohan naman na hindi ko mabibenta agad yan at napakamura niyan. Kahit i-passbill ko sa tropa yan na may kukuha agad yan eh. Pag-usapan mo maayos. Lahat naman na dati, masaya kayo nung tumawag kayo sa akin dito, binaran niyo. Kaya nga matino kami kausap. Kaya, boss, Ang hindi ko lang gusto yung Hindi. ginagawa mo sa akin, boss, aalis-alisan mo ako. gagawa tayo nakasulatan, boss, pag nabenta, hindi kunin niyo agad pera dito. Katulad ng wigo, di ba nyo? Oo. May sumasagot na babae, ang sabi niya, hindi naman kaagad-agad maibebenta yun eh. So, ang ending nito mga kapatid, ang gusto nung may-ari, ibalik mo na lang yung bayad. Tapos naputol na doon yung video. Alam nyo mga kapatid, kapag ganito ang usapan, talaga ng mga mabibwisit yung nakabili ng sasakyan. Kasi pinaghirapan din niya yung pera na yun. Ang alam ko, narinig ko sa video, 165,000 daw po yata ang pagkakabili doon. At ang sabi nga niya, sige, bawasan mo na yan. Bayaran mo lang ako, ibalik mo lang yung pinambili ko ng sasakyan na yan. Ayaw naman talagang pumayag nitong si vlogger, itong ahente na to. Kasi nga, mayroon siyang diskarte sa kanyang pagninegosyo at inamin niya doon sa video na sabi nga niya, alam mo, boss, ako nagninegosyo lang din naman ako, nagninegosyo ako. At ang negosyo ko, consignment. No? Sabi niya ganun, consignment. Hindi naman po kasi agad masasabi kung mabebenta po agad eh. Oo nga. Iba nga kasi may-ari ng unit, may mga consignment sa akin dito, hindi ka pa nakakaintindi. Boss, andyan yung unit Boss, nila. sa inyo na lang lagi yung pabor, boss. Sa akin yung pabor. Boss, nagpapaikot lang Sa akin kami. yung pabor. Alam niyo po ba mga kapatid kung ano po yung consignment? Yung pong consignment, yung halimbawa, pag-usapan na natin yung sasakyan, ano? Ako yung may-ari nung sasakyan, ipabebenta ko dito kay vlogger. No? Siya ngayon, may garahe siya, kaya nga yun yung tawag sa kanya eh. Kilala siya sa ganun, may garage sa dulo yung kanyang pangalan, no? So, ipabebenta ko ngayon dito kay ahente. Ako yung consignor, no? Na ang ibig sabihin nun, yung akin yung sasakyan, ipabebenta ko dito kay consignee at siya ngayon ang magmamarket nun doon sa kanyang pwesto, doon sa kanyang shop. At kapag ka naibenta yung sasakyan na yon, merong pinag-usapan na porsyento. Magsisimula sa 20% to 50%. Ibibigay ngayon yon nung may-ari ng sasakyan ako, si consignor, kay consignee. So ganun yung manner ng business ni ahente. Kasi yun ang sinabi niya sa video. So consignment daw. Ngayon, yun yung gusto na naman niyang ano doon sa nagrereklamo, doon sa nagsosoli ng sasakyan. Kaya nga binabanggit niya yung consignment. Paano na naman yun? I-display na naman niya. Tapos pag may nakabili, meron na naman siyang komisyon, may cut ba ulit si Boy Bulwak doon. Di ba? So, yun yung consignment. Ngayon, kung hindi maibenta ni ahente, ni vlogger, yung sasakyan, pwede kong bawiin ulit yung sasakyan na yon at wala akong magiging pananagutan kay ahente. Wala akong dapat bayaran sa kanya kung gaano tumagal sa pwesto niya yon, sa shop niya yon, o kung iyan ay nilinis-linis niya, binapping niya, kung ano man yung ginawa niya dyan. Wala akong babayaran sa kanya kasi yun ang usapan sa consignment. Babawiin ko ngayon yung sasakyan at ako na lang magbebenta. Ngayon, sa part naman ni ahente, ang problema, hindi niya ngayon aasikasuhin yon at hindi siya gagastos doon sa sakyan na yon kasi consignment lang naman ng usapan nila. Kasi halimbawa, tulad nun, barado ang radiator, bakit ko papalitan ng radiator yan? Consignment lang yan. Kung sakaling palitan ko ng radiator yan at binawi na ngayon ni consignor ako, wala siyang masisingil sa akin kasi nga, consignment yon. Kaya ngayon, kahit na anong sira nung sasakyan na ibinebenta nitong si ahente, basta yun ay consignment, hindi niya pagmamalasakitan. Diba? Kaya yung nakabili ngayon, nung Mitsubishi na yon na Adventure, na bumulwak ang tubig sa radiator, malamang consignment yun. Kasi wala talaga siyang ginawa doon. Kaya kahit na ano yung problema ng sasakyan na yon, idinadahilan niya na yun daw po ay as is where is ang usapan nila doon. So kung ano yung nakita mo, kung ano yung binayaran mo, kung ano yung binili mo, yun na yun. No? Yun yung sinasabi niya doon sa video Matapang pa nga niya sinasabi doon sa mga nakabili. So yun na yun. So kahit makarating sila sa barangay, kahit saan daw, sigurado siya na mananalo siya.
doon sa usapan na yon. Kasi nga po, as is where is, at yung sasakyan kasi na yon ay consignment. Itong si vlogger, itong si ahente, itong si Boy Bulwak, hindi siya maglalabas ng upfront, hindi siya maglalabas ng puhunan. Kasi nga, gagamitin ko, si consignor, kung halimbawa ako yung consignor, gagamitin ko yung pwesto niya para i-display yung sasakyan nang wala rin naman akong babayaran. Kasi ganun nga ang usapan nila sa consignment. Pero bakit itong si vlogger ay ipinost pa niya sa social media yung nangyaring yun? O bakit niya ginawa yun? Kasi mga kapatid, ito, ako po ang inyong lingkod, vlogger po ako. Kapag manonood po kayo ng mga vlogs ko, merong mga maliit na porsyento doon sa mga ads na lalabas doon ang kinikita po ng mga vloggers. Pero itong si vlogger na yan na nag-post pa nung pangyayari, no, yung viral na video na yan, kumita rin po siya dyan ng malaki. Kasi marami pong nanood, talagang nag-viral. At habang ibinablog din yan ng ibang kasama naming mga vloggers, katulad ko, pati si Jeep Doctor, mga nagba-vlogs at iba pang mga vloggers, ay pinapanood ngayon nung mga netizen yung original na video, yung video niya. Kaya lalong dumami ngayon ang nanood ng video na yon at kumita pa siya ng malaki. At kahit na marami siyang basher doon, kahit na maraming nanlalait sa kanya, ang importante doon, yung mga ads na pumasok doon sa video niya, kaya siya ay kumita pa ng malaki doon sa video na yon. Kawawang kawawa talaga yung nakabili nun sasakyan. Luging-lugi talaga siya dito. Kasi ang alam ko, binuksan na nila yung makina at nakita nga iba-iba yung tornilyo doon sa cylinder head. May mga washer pa, may mga nut pa na ginawang washer. Tapos nakita ko rin yung cylinder head gasket na kinakalawang na, yung sinasabi ko ng parang mga singsing na metal doon sa cylinder head gasket. Binanggit ko yun doon sa nakaraang vlog ko. Dahil nga po, yung sasakyan na yon ay matagal na sigurong hindi na maintain, na neglect na yon. Nagbara na ang radiator noon sa dami ng kalawang doon sa block. Kasi nga, cast iron naman yung block noon. Kaya yun ay nagkaroon ng maraming problema. Pero dahil nga pong itong si vlogger na to, yun ang style niya, magbenta, magmarket sa kanyang mga vlogs, ng mga binebenta niyang sasakyan. Ito naman ngayon, si consignor, ipinabenta ngayon yung Mitsubishi Adventure po na yon dito kay vlogger. Merong nakapanood, nakita maganda yung itsura sa labas, binili, as is where is, ayan na. And the next chapter ay ito na nga pong napanood nyo na mga video. Mga kapatid, paano mo pa pipiliin yung tapat na buy and sell na nagbebenta ng sasakyan? Kasi kahit na sabihin mong consignment ang ibinebenta mong unit, kahit na sabihin mong as is where is yung binebenta mong unit, dapat sasabihin mo yung mga issues nung sasakyan na yon. Dahil ikaw ay matagal na rin namang nagba-buy and sell, alam mo yung mga sira ng sasakyan, sigurado walang buy and seller na hindi niya alam yung mga sira ng sasakyan. Marami na po akong na-meet na ganyan, nagpapagawa dito, mas marunong pa nga po sa amin eh. Kasi ang gusto niya, ma-repair, no? Magawan lang ng paraan yung mga sira ng sasakyan na yun para kumita siya. So ito pong ginawa nitong vlogger na to na buy and seller, alam niya yung mga issues, alam niya yung mga sira, pero dahil nga sa as is where is yung usapan, ibinenta pa niya yung dispalinghadong sasakyan. Kaya siya ngayon nagkakaroon ng problema. At yung problema naman na yun, kapag nilagay niya sa social media, nakakatulong naman sa kanya. Kasi nga po, siya ay isang vlogger. Diba? Yun nga lang, hindi in good faith yung naging transaksyon. Kasi alam naman niya na may issues yan. So sana, para maging okay lang yun, ay lahat ng problema nung sasakyan na yon, inilista mo, eto mga issues, barado ang radiator, may bulwak yan, no? May problema ang cylinder head gasket niyan, o pag ito ay pinaayos mo, ito magagastos, kaya diniscount ko na yan sa halaga. Di ba yun yung pinakamaayos dun? Ngayon, pag gusto pa rin ng may-ari na bilhin yun, wala kang magiging problema. Pero dahil nga sa as is where is lang, nagpirmahan kayo ng nakabili, ayan ngayon, diyan ngayon lumalabas yung bad faith. Kasi mga kapatid, kapag bumili kayo ng isang unit na as is where is, kahit sabihin mo medyo modelo pa yan merong as is where is din. Lalong-lalo na yung mga galing sa bangga. Yung nabibili ng mga nagba-buy and sell na yan sa mga insurance, galing sa bangga yun. Nag-ano na yung mga airbag niyan, gumana na. Hindi mo na maibabalik sa original yun. Kaya pag yan ay gustong bilhin ng buyer at pinais ka niyan, maraming lumabas na mga issues, saka ngayon nila sasabihin na ganito yan, ganito, ganyan, galing sa bangga yan. Kaya yon as is where is.
ikaw naman, bibilhin mo yon, dapat alam mo yung mga pwedeng mangyari kapag yan ay nabili mo na. Baka mamaya naiuwi mo na, saka ka ngayon magrereklamo. Tapos nausapan doon, as is where is yun. Kaya lang, dito sa particular na video nung nakaraan, hindi niya nabanggit doon sa nakabili yung mga problema nung adventure po na yon. Kaya lalong lumaki ang issues dito. Pero sabi ko nga sa inyo, nakatulong pa sa kanya yon. No? Dumami pa ngayon ang subscribers niya at followers niya at kumita siya ng malaki sa social media. Ngayon, itong panibagong reklamo na gustong ibalik nung may-ari na lang yung ibinayad niya dito kay vlogger at nawawalan na sila ng tiwala. Sabi nga, ano bang assurance namin kung iiwanan ko dyan o kailan mo mabebenta? Hindi naman makasagot itong si vlogger, si ahente. Ibalik mo na lang, tapos bawasan mo na lang. Hindi naman po pwede yung boss, ano? Kahit Kahit sa yun, ibalik mo na lang. Kahit Hindi sa- naman yung gusto niyo kahit mangyari sa- sa nabenta, di ba? Kaya nyo na Kaya ibenta. boss, wala kang pera may Sa akin. bibigay sa'yo, di ba? Hindi naman Imposible naman yung Paul. Imposible. Ang nakalokohan yan. Gagawa tayo nakasulat ang boss pag nabenta, hindi kunin nyo agad pera dito. Katulad ng wigo, di ba nyo? Oo. O tingnan nyo mga kapatid, ilan pa lang yan sa mga lumalabas na problema. Kaya dito, mga kapatid, piliin nyo yung bibilhan yung ahente. Maraming ahente na matino. At ang piliin nyo, yung siya mismo, yung namumuhunan. Kapag ka po yan ay fast break lang, kasi lumalabas doon kasi sa consignment, parang fast break lang yun. No? Pagka yan ay fast break lang, hindi rin kilala nitong si ahente yan kung ano ang mga issues ng sasakyan na yan. Basta yan, pag nakita mo, ima-market niyan. Dahil nakikita mo yung mga binebenta niya, ikaw naman, wala kang nalalaman sa mga nangyari sa paligid nitong social media, no, sa YouTube, sa Facebook, pupuntahan mo ngayon. So, siyempre, trap ka na doon pag pumunta ka doon. Kaya nga sabi ko, kung as is where is, iwas na kayo dyan. Kasi delikado po yan. So, yung nabangga na, binili pa sa insurance, ibinenta, ayan, karamihan yan, as is where is. Kasi nga, hindi na nila pwedeng pagandahin pa yung mga pananalita dyan. Kaya ikaw ngayon, bibilhin mo yon. So, mas maganda kung itong mga ahente na yan, sasabihin nila talaga yung mga problema. Okay lang yon. Marami akong kakilang nagba-buy and sell. Si Melvin Pimentel, no? Napakabait po niyan si Melvin Pimentel, sa kanya ko nabili yung ilang mga units ko. Tapos yung nandiyan sa Quezon City, si Zuniga, no? Yan, bumibili ko ng second-hand cars diyan noon. Kasi ngayon wala na akong pambili, kaya hindi na po ako makabili sa kanya. I-maintain ko na lang itong mga sasakyan ko. So sila, namumuhunan sila, binibili nila yung unit, ipapaayos nila, saka ngayon nila ibebenta. Yan si Melvin at saka si Mr. Zuniga. Yung si Mr. Zuniga, sa kanya ko binili yung Grandia ko. Nung nabili ko yun, 12,000 kilometers lang ang tinakbo at wala akong naging problema hanggang sa naibenta ko po yun. So, yan yung mga magagaling na nagba-buy and sell. Namumuhunan sila at ito, may pwesto sila ng kanilang pinagdi-displayan, ng kanilang ibinebenta na yung pwesto commercial. Hindi po yung pwesto doon sa parang garahe lang. Tapos, garahe yun inuupahan niya, di ba? Pero ito, may pwesto. Nandiyan sa EDSA, no, yung kanilang pwesto, si Mr. Zuniga. Tapos ito namang si Sir Melvin, yung pwesto niya, yung bahay niya, parang mansyon yung bahay. Nandoon yung mga binebenta niyang sasakyan. Kaya, hindi ka mag-aalangan na bumili kasi ang usapan naman, kapag ka mayroong konting issues, sabihin mo lang sa kanya. At tutulungan ka naman niya. At lahat yan ay nangyari doon sa mga magagaling na buy and seller na kaibigan ko po na ito. Kaya mga kapatid, piliin nyo talaga yung bibilhan nyo ng sasakyan. Hindi ordinaryo o maliit na pera yung 160,000. Kahit ba sabihin mong 100,000 100,000, 160, 200,000, 300, bibili ka ng segunda manong sasakyan, as is where is, wag. As is where is, 200,000, 300,000, huwag kang papayag doon. Dito, bibili ka ng halagang 165, 200,000, hindi mo kilala yung sasakyan, hindi mo kilala yung nagbebenta, anong mangyayari? Ito pa po, kapag consignment, hindi mo kilala yung original na may-ari, yung consignor, ang nakakaharap mo lang, si consignee. Di ba? Lugi ka dyan. Kahit na konti man lang na history ng sasakyan, hindi maikikwento sa'yo. Bakit? Hindi siya yung totoong may-ari. So gumagawa sila ng mga kwento-kwento dyan. Ang may-ari nito, doktor. Ang may-ari nito, abogado. Marami siyang sasakyan. Hindi ito masyadong nagagamit. Yung pala, pinihit na, binalik na yung kilometrahe. Di ba? Meron sila niyan. Ako, meron sila niyan. Sila niyan. Nakakabili po kasi sa online yan Yung pag-reset ng odometer, meron sa online yan. Ako, hindi ako bibili niyan, mga kapatid. Baka mapagbintangan nyo pa ako. So, sasabihin,
gamit ito, estudyante. Kaya lang yung estudyante, walang parking sa school. Ayan ang mga kwento ha, kaya hindi niya na ginagamit. Nag-LRT na lang, MRT na lang, kaya kaunti lang ang tinakbo niyan. So ikaw naman, masaya ang loob mo. Ang dating may-ari pala nito, doktor. Di ba? Ang dating may-ari nito, abogado. O, bibilin mo ngayon, proud na proud ka. Yung pala, lahat yun ay kasinungalingan. So, mga kapatid, piliin nyo. Kapag ka yung isang bagay ay masyadong pinatatamis pa, mag-isip na po kayo. Kasi ang sasakyan naman, kung talagang bibili ka, magsama ka ng mekaniko, magsama ka ng talagang marunong sa sasakyan kahit na hindi mekaniko. Kapag nakarinig ka na ng maraming mga pagpapatamis, sweetener, no, sa sasakyan, medyo iwas ka na dyan. Kasi hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Ipakita mo unit, ipatest drive mo, o isang oras kayong mag-ikot-ikot, pagka walang lumabas na issue, walang talsik, walang usok, no, at maganda ang shifting, yan na, kunin mo na yan. Wala nang kwento-kwento. Medyo suplado pa yung may-ari pagka mga ganyan. Hindi masyado nagsasalita. Yan ang bibili nyo. Yan ang tutukan nyo, mga kapatid. Kaya lang, mahirap din makatagpo ng mga magagaling, mabubuti ang puso ng mga buy and sell. Napakahirap. Kasi kadalasan, ang makakausap mo, yung ahente lang nila. Mga kapatid, piliin nyo po yung mga ganyan tao. Although mabibilang mo sa daliri, isama mo pa yung daliri sa paa natin, kung gaano lamang sila karami. At kung ang kausap nyo ahente, pilitin nyo na makausap nyo yung may-ari. Wala namang problema, lalo na kung talagang interesado na kayo. Ngayon, kung ahente lang at talagang ayaw ipakausap yung may-ari, mag-isip na rin kayo, baka iyan ay consignment, baka iyan ay pabenta lang. Yun ang malaking issue. Saka siyempre, yung rehistro, no, sa HPG, sa LTO, dapat ipapacheck nyo po yan. Yan din ang isa sa pinaka-importante sa pagbili ng segunda manong sasakyan. Mga kapatid, itong vlog ko po ngayon, sana yung mga gustong bumili ng sasakyan, no, i-share nyo po ito sa kanila para makaiwas po sila dito sa mga ganitong diskarte ng mga nagba-buy and sell. Ngayon, kung dumating yung panahon, magbago na ng diskarte itong si ahente, hindi pa naman huli ang panahon eh, di ba? May mga followers, may mga subscribers ka. At kung dumating yung panahon na eto na ako, babaguhin ko na, eto na ang diskarte ko, eto na yung mga binebenta ko, wala namang problema yon. Sorry na lang doon sa mga nakabili ng sasakyan na hindi naging masaya. Pero siyempre, meron din namang sigurong nakabili ng sasakyan sa kanya na naging masaya rin. Kasi yan ang buhay ng ahente. Yan ang buhay ng buy and sell. Consignment na lumang sasakyan, old cars, talagang binebenta pa, hanggat maaari, wag na kayong papayag kung iyan ang mabibili nyo na as is where is. Yung perang inipo natin, yung perang pinagbuhusan natin ng pawis, no, at pagod, wag nyong basta na lang ibigay sa mga bogus na buy and seller, sa mga ahente nang iniisip lang yung kanilang kikitain at hindi nila iniisip yung inyong magiging problema doon sa mga sasakyan. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po paki-like, paki-share ang aking mga videos at hanggat maaari po sana, paki-subscribe po ang aking channel na Autorads. Ilang libo na lamang po ay tutungtong na po tayo sa 300,000 subscribers. Magandang gabi po sa inyong lahat.